Hi mga guys, no, gusto ko lang mag-comment regarding sa bagong issue na kinasasangkutan ni Jude Bacalso, no. Tsaka hindi ko na masyadong binasa yung issue, pero ang nag-gets ko doon sa point niya is that may pinaglalaban siya regarding sa entitlement bilang tawagin kang isang sir, no, na dapat ay i-address mo as ma'am kasi nga ah, napabilang sa LGBTQ. Okay, so ganito kasi Jude, ang nangyari sa akin ngayon, habang binasa ko yung issue mo, nangyari naman sa akin ito, pero this is opposite from what you have experienced. Kasi sa akin naman, dito ako sa Divisoria ngayon, Divisoria, Cagayan de Oro, dito sa may harapan ng Mercury Drugstore, nais ko lang sabihin na na-experience ko din na na-experience ko din yung na-experience mo na misgendered ka. So ang nangyari kasi inutusan ako ng mama ko bumili ng mga gamot. So ayun, pumasok ako sa Mercury Drugstore at kumuha ng priority number. So guess what kung anong nangyari? Kasi nga binabasa ko yung issue mo that time. So yun palang number ko na number 50 ay tinawag na pala. Kasi busy ako kanina. So only to find out, tinanong ko yung guard, ano ba, tinawag na ba yung number ko, number 50? Sabi ng guard, yes ma'am, tinawag na. Sabi ko, tinawag mo kong ma'am. Sabi ko sa sarili ko, ma'am ang tinawag mo sa akin, napaka-pogi, lalaking lalaki, tawagin mong ma'am. Medyo na-upset talaga ako guys. No? Buti na lang kako, hindi ko siya pinatayo ang guard kasi nakatayo na siya palagi. Naawa naman ako. Alam nyo guys, no, natawa na lang ako kasi nga hindi ko lubos akalain na makailang beses na ako napagkamalang babae or baklang nagbumukhang babae or babae nagbumukhang bakla. Something like that, no? So there are instances talaga na minsan kung yung tao, kung ano ang tingin nila sa'yo, yun yung sinasabi nila. And that is also how they address a person. Kasi nga, that's respect. So, payo ko lang sa ating napagkakamalan, no? Medyo habaan natin ng pasensya. Unless siguro kung talagang intentionally tinatawag kang ina-address ka ng parang walang respeto kung ganun, no? So, on my part, parang natawa na lang ako kay Kuya Guard kasi hindi ko lubos akalain na habang nagbabasa ako sa issue ng pagiging misgendered, ganun din yung nangyari sa akin ngayon. Ngayong araw na to, no? Nandito pa po ako sa Divisoria. Natawa lang ako na medyo nainis ng konti. Kasi pag ganun ang lalaking lalaki ko, ang gwapong-gwapo ko, tapos napagkamalang ma'am? Anong kala mo sa akin? Babae? So, hindi ako nakisawsaw sa issue ngayon kundi sinasabi ko lang kung ano yung experience ko ngayon. Para makapag-share naman ako na hindi lang ikaw Jude ang nakakaranas ng ganitong pangyayari or ganitong experience. Kasi hindi lang isang beses ako tinawag na ma'am, no? Makailang beses na, lalo na yung mataas yung buhok ko, no? Ngayon nga na short hair ako, tinatawag akong ma'am. How much more kung yung mataas pa yung hair ko noon, no? Parang babae talaga. Or sometimes I should ask myself, ano ba talaga? Parang nagbibiro ba, pabiro ba to, or intentionally parang nagmamaliit yung tao. Sometimes you need to be more critical, no? Kailangan isipin nyo muna, paano ba niya sinabi? Paano ba yung pagkakasabi? May may bahid ng pagmamaliit ba, kumbaga? Or may respect ba? Kasi sometimes, without curiosity, yung mga tao, kung minsan pag napalingon sila sa'yo diretso, kung ano yung nakikita nila sa mata nila, yun yung na-address nila or sinasabi nila. Example, ma'am, sir, no? Halimbawa, tomboy, tapos lalaking lalaki, hindi pa nagsalita. So anong itatawag anong itatawag mo diyan? 'Di ba? So kung lalaking lalaki yung postura, syempre sir,
sir din, 'di ba? And the same also sa situation pag sabihin natin kung ano ka, bakla ka, no? At babaeng babae ka talaga. So most of the time nano-notice ko talaga or almost no na ma'am talaga yung ina-address sa So in your case, siguro kung honest naman yung waiter or yung crew sa pagsasalita or pag-a-address sa as a sign of respect, no, sinabing, "Sir, kung yun yung nakita niya sa na sir, sa pagkakasabi niya kung ano siya, paano ba niya sinabi, kung wala namang pagmamaliit or may respeto naman yung pagkakasabi, so bakit gawin mo pa na patayuin mo siya for 2 hours? Parang hindi siya para sa akin if your intention is just to educate the crew or educate him, siguro pwede namang i-one-on-one, di ba? Pwede namang tawagin mo siya nga, sir, can you please address me, ma'am? Kasi I'm not used to be called as sir. Ganun. Kasi entitled ka naman talaga dyan to be called as ma'am, no? Pero medyo parang napasobra yung education mo. Medyo napahiya yung tao. Wag naman ganoon, no. This is just an advice, no, kagaya sa atin. Ako din pagkamalan ako for how many times na na ma'am yung tinawag sa akin. Pero hindi ako nag-overreact diretso. Hindi ako nagalit diretso. But in fact, naalam ko muna kung paano ba yung pagkakasabi. Kasi minsan, may mga tao talagang intentionally, parang nangbubuli talaga sila. Siguro that's the time that you need to fight for your right or for your stand, parang ganun, no? Kasi nakita ko, nabasa ko, ang dami na nagbabash sa'yo, no? I'm not really used to give comments etong mga social issue na nangyayari. Pero this is a matter of the problem in the society right now. I know malaking problema sa LGBTQ na hindi mabigyan ng appropriate place in the society. Kasi right now, although meron ng rights, meron ng privilege, pero parang hindi pa ganun talaga, no? Wala pang absolute place or room for LGBTQ. Parang ganun yung pagkaka-interpret ko at sa mga iba pang LGBTQ member, no? Parang ganun din yung pinaglalaban. So, ang nangyari ngayon, guys, no, shinare ko lang ang aking point at ang aking experience na almost the same talaga sa nangyari sa'yo, Jude Bacalso. Pero, in my case, hindi sir ang tinawag sa akin, kundi ma'am. Itong pagmumukhang to, tinawag na ma'am, no? In which hindi ko lubos akalain na pagkatapos kong basahin yung issue mo, pagkatapos kong intindihin, ganun din pala yung mangyayari sa akin ngayon. So, hindi ako galit at hindi ko din, wala din akong ginawa kay Manong Guard na hindi ko din siya pinatayo kasi security guard nga po, no, ng Mercury Drugstore at nakatayo na po siya 12 hours or 8 hours, no, yung shifting niya. So, dapat siguro pinaupo ko no lang muna. Anyway, just kidding. Thank you so much, guys, no. I hope that we spread love and positivity. I know I hope and pray that your issue and also with the crew is na-resolve na kasi nakikita ko naman na meron namang mga positive na nangyayari. Although ang dami na nagbabash, ang daming nagre-react, no, sa video. Even yung mga iba pang content creator nakisawsaw na din sa issue. So, yun lang muna yung ma-advise ko at ma-share na experience. So, always remember guys, no, na ang buhay ay wonder lang. So, ciao!